Unti-unti nang nararamdaman ng ating mga kababayan sa Cebu ang benepisyong hatid ng pagdaraos ng ASEAN Summit. Sa katunayan, kasamang ibibida dito ang mga maliliit na negosyo at mga lokal na produkto. Si Jessie Atienza sa sentro ng balita. Ito ang hablonan o handloom, isa sa mga tradisyonal na paggawa ng tela sa Cebu na nagmula sa bayan ng Argao. Ayon sa project coordinator ng hinablon sa Cebu mula sa CTU Argao, nagmula pa ang tradisyonal na paggawa ng tela sa Argao sa panahon pa ng Kastila at naipasa hanggang sa bagong henerasyon. Kaya naman isang malaking karangalan para sa kanila na maibida ang tradisyonal na pamamaraan sa paggawa ng hinablon. Handloom weaving in Argao goes back during the Spanish period pa. According to my friend historian, it was a Spanish priest who brought this skill to the municipality of Argao. So matagal na to doon. We take pride in our very own fabric. Now, this is a Cebuano fabric and we do not have another one like this in Cebu. We are thankful that we have been invited here because we'd like to show the other ASEAN countries that although the weaving community is common, we share the same weaving communities, meron din sa kanila, but we would like to show them that our products are as equally beautiful as theirs. Mabusisi ang proseso sa paggawa ng bawat hinablon. Kaya naman sa bawat produktong likha nila ay may kaakibat na pagmamalaki mula sa mga hinablon weavers. The shawl is 2 meters long and 17 inches wide. So a regular weaver will make 2 like this in 8 hours, from 8 to 5. Opo. Kasi nga, tingnan mo, oh. 1 thread. Another one. Very thin. So, kailan pa ako darating doon? So, ang hirap. Oh, tapos, this is the last step of the 6 steps of weaving. This is the only one you see. But there are 5 steps before this that are as tedious. Actually, this is the easiest. Yung 5 na hindi nyo nakikita, mas mahirap. Opo. Tampok din sa exhibit ang lokal na tsokolate o mas kilala sa Cebu na sikwate. Bida rin ang lokal na gawang kape mula naman sa bayan ng Tuburan at ang tanyag na dried mangoes na ayon sa Department of Foreign Affairs, malaki ang pagkakataon na magbukas ng oportunidad ng exportation sa mga karatig na bansa. Yung pong mga trade na yon, actually, they're already ongoing. We already experienced that. At nakakatulong po yun sa mga MSMEs and dahil po doon, nakakatulong din po yun sa trabaho, sa kabuhayan ng mga kababayan po natin. Ayon naman sa LGU ng Lapu-Lapu City, unti-unting nararamdaman ang epekto ng ASEAN Summit sa lokal na ekonomiya ng lungsod. Yeah, actually atong president sa atong Lapu-Lapu Chamber ni Honghong Ranako Rona, dayon gyud ang Ad Congress karong end of May. So daghan na kay inquiries ang atong MEX, no, Mactan Expo Center. So nagwa lang sila magdawat og booking until mahuman ning ASEAN. So daghan ng inquiries jud, daghan ng gusto mo himo og events. Umaasa naman ang mga maliliit at lokal na mga negosyante na kahit panandalian lang ang mga aktibidad ng ASEAN Leaders Summit sa Cebu ay tatatak sa isipan at panlasa ng mga bisita ang mga lokal na produkto upang kanilang balikan at muling masilayan at matikman. Mula sa PTV Cebu, Jessie Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.